Kamusta kayong lahat mga kaparing? Bago pa tayo magpatuloy, huwag po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City. Isang Gen Z po na umaasa na ang ating bansa ay mapamunuan ng mga totoong politiko at hindi korap. At syempre, transparency and good government. So, eto nga po mga kaparing, si Banat Bay po ay may sinabi po tungkol kay Mayor Vico. So, panoorin po muna natin bago po tayo magsalita. Title pa lamang po ni Banat Bay. Sabi niya, tama si Vico pero dapat punteriyahin ang ulo. So, ito, panoorin po natin. Maaring tama si Vico Soto sa sinasabi niya. Masyado naman maliit yung 3% lang kinikita ng Diskaya at nakabili sila ng limpak-limpak na sasakyan. Tama naman siya doon. Malamang, hindi lang 3%, malamang 5, 10, whatsoever. But the point here is more important, yung sino ba yung dahilan no quote-unquote nakukuha ng Biskaya. You understand what I mean? That is, I think, is more important than yung percentage na nakukuha ng Diskaya. I mean, you understand? Okay, mas malaki ang nakikickback ng Diskaya. Yan ang sinasabi ni Vico Soto, maaaring ganon. Pero more than that, ang akin, kanino nang gagaling yung percentage na yun? Sino nag-aalat o sinong naglalagay o nag-i-insert ng such budget doon para may makuha ang Diskaya? Yun dapat ang punot dulo. Sabi ko nga sa inyo, parang ahas yan, di ba? Paulit-ulit sinasabi ng Banateros, parang ahas yan. Huwag yung buntot. Okay, importante yung buntot. Kainin natin. Pag napatay na natin yung ahas, yung Sa ngayon naman po, sa sinabi po ni Banat Bay, dapat pong punteriyahin natin yung pinakaulo. Ito po ang dapat kasi marami po kasi akong nababasa ng mga DDS supporters po na binabanatan po talaga nila si Mayor Vico kung ano-ano po mga masasakit na salita ang binabato po nila kay Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico daw po ay masyadong nangangarap na maging pangulo, korap, sangkot, etc. and so on. So dito po si Banat Bay napaka-professional po talaga. Hindi po talaga siya katulad ng ibang mga taga-suporta po ng mga Duterte na grabe po kung banatan si Mayor Vico, na grabe halos hindi na po nila nakikita yung mga ginawa po ni Mayor Vico para po sa aming lungsod. Yung background po ni Mayor Vico parang hindi na po nila nakikita nang dahil lamang po sa hindi nagsasalita si Mayor Vico tungkol sa issue, tungkol po kay House Speaker Romualdez. So parang nakalimutan na po yata nila na si Mayor Vico po ay anti-corruption champion. Ang laki po ng pinagbago ng Pasig nang dahil po sa kanya. Parang nakalimutan na po yata nila yun ang dahil lamang sa hindi nagsasalita si Mayor Vico kay Speaker. Sang-ayon po ako na dapat pong imbestigahan ng Speaker of the House kasi nga po napakalaki po ng papel na ginagampanan ng Speaker of the House pagdating po sa ganyang mga pondo para sa mga distrito, sa mga proyekto. Siya po ang may kapangyarihan na maglagay po ng insertions o budget allocation sa mga o maglagay po ng pondo para po sa mga distrito po ng mga congressman para po sa mga proyekto po nila. So may kakayahan po ang Speaker of the House na hindi bigyan ng pondo, ipitin yung pondo, yung budget para po sa mga congressman na hindi sumasang-ayon sa kanya. Napakalaki po ng ginagampanan niya. Kung meron pong nagaganap na kickback sa mga proyekto din, alam po yan ng Speaker of the House. Kaya nga po, sa politika po, sa Kongreso, meron po tayong tinatawag na political survival. 'Di ba? Kasi yung mga congressman, dumidikit po 'yan sa Speaker of the House para magkaroon ng pwesto, para maitalaga pong chairman sa mga komite gaya po ng public works, sa mga good government and so on. So kung meron man pong dapat na imbestigahan na pinakapunot ulo, yun po ang Speaker of the House. Hindi ko po sinasabi na guilty po ang Speaker of the House, Martin Romualdez. May sangkot po siya dito, dapat po siya ang dapat na panagutin, no? Hindi ko po sinasabing ganun, pero dapat po siyang imbestigahan. Isama po siya sa dapat na imbestigahan kasama po ng mga congressman, mga contractors at mga taga-DPWH. Sa ngayon po ko, doon sa sinabi po ni Banat Bay na unahin po natin ang pinakapunot ulo bago po yung buntot. Pero sabi nga po nila kapag nagtutulungan po tayo, mas madali po natin mapapatay yung ahas. 'Di ba? Merong umaatake sa buntot at meron din pong umaatake doon sa ulo. So sino po dapat na umaatake doon sa ulo ng ahas? Siyempre yung mga kapwa po nila congressman na talagang hindi po talaga sangkot o hindi po talaga guilty sa mga kickback na yan, hindi po tumatanggap ng kickback. Pangalawa, yung mga senador na dapat po mag-imbestiga sa mga sangkot po na congressman at syempre sa Speaker of the House. Pangatlo, yung Pangulo po mismo, siya po ang dapat na manguna sa investigasyon po laban po sa kanyang pinsan na Speaker of the House po.
Pinsan niya po yun, siya po ang dapat na manguna na imbestigahan po ang pinakapunot ulo, sabi nga nila, na ang Speaker of the House. Siyempre, pang-apat, yung mga ahensya po ng gobyerno na nakatoka po dyan, sila po ang dapat na manguna na imbestigahan po yung mga congressman at siyempre yung Speaker of the House. Ngayon, sa buntot, dyan po nakatoka si Mayor Vico Soto. Siyempre, responsibilidad niya po yun dahil ang mga diskaya po ay hindi lamang po sa buong Pilipinas, no, marami pong mga ghost project, overpriced, hindi magandang kalidad na materyales, substandard, kung hindi maging sa lungsod ng Pasig. Napakalaki na po ng problema na binibigay ng mga diskaya sa aming lungsod. Nang una po dyan, yung issue nga po sa mga permit na hindi po sila sumusunod at sabi ayon pa sa ilang mga reports, inaatake po ni Mayor Vico yung pinakamalaking problema po ng aming lungsod ng Pasig. Kasi nga po, yun nga po yung kanyang responsibility bilang mayor po ng aming lungsod na unahin po syempre ang lungsod ng Pasig City. Ngayon, kahit naman po kasi sabihin na po kasi natin, kahit naman po kasi magsalita si Mayor Vico tungkol sa Speaker of the House, wala rin naman pong mangyayari eh. Bakit? Hindi naman po si Mayor Vico ang mag-iimbestiga dyan, di ba? Kundi yung mga nasa pinakamataas po, yung mga senador. Siyempre, yung ahensya ng gobyerno, yung ating Pangulo, sila po nakatoka dyan. Di ba? Si Mayor Magalong nga po, 'di ba, binabanatan niya yung mga congressman na tumatanggap daw po ng malaking kickback. So si Mayor Magalong po ay nakafocus ngayon sa mga congressman kasi wala naman pong problema ang Baguio gaya po ng Pasig. Wala naman pong kontraktor na galing po sa Baguio na gaya po ng mga diskaya na hindi po sumusunod sa patakaran po ng kanilang lungsod. Hindi po gaya ng ginagawa ng mga diskaya sa aming lungsod. So si Mayor Vico, mas uunahin niya po ang problema ng lungsod. Si Mayor Magalong dahil hindi naman kagaya ng Pasig na pinoproblema, no, ang mga diskaya na parang na lumalabas na parang napakalaki ng kapangyarihan nila sa aming lungsod dahil nagagawa nilang baluktutin ng sistema. So si Mayor Magalong nga po ngayon, nakafocus ngayon sa mga congressman na tumatanggap ng kickback. So iniimbestigahan po yan ni Mayor Magalong. So hopefully isama na rin po ni Mayor Magalong ang Speaker of the House. So pareho po tayo ng pananaw na dapat pong imbestigahan ang Speaker of the House, pero medyo nagkakaiba po tayo pagdating po kay Mayor Vico. Yes, pwede po na dapat magsabi din po si Mayor Vico na imbestigahan ng Speaker of the House. Pwede rin naman po yun, no? Pero hindi na po yun responsibilidad ni Mayor Vico kasi meron po siyang sariling pinoproblema dito po sa aming lungsod. So, sang-ayon po ako kay Banat Bay na dapat pong unahin natin ang pinakapunot ulo po ng problemang ito, di ba? Kaya nga po dapat po magtulungan po tayo. No, magtulungan po tayo mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, hanggang sa ating mga mamamayan po ng bansa. Magtulungan po tayo na puksain po natin ito. Huwag naman po nating atakihin si Mayor Vico dahil lamang po sa hindi po siya nagsasalita tungkol po sa Speaker of the House. Siya po ay nakafocus sa mga diskaya kasi nga po, problema na po yan ng Pasig. Problema na po ng Pasig ang mga diskaya dahil sa napakarami pong baluktot na sistema pong ginagawa nila sa aming lungsod. At ang pag-iimbestiga po sa Speaker of the House, nakatoka na po yan sa mga ahensya po ng gobyerno, sa mga kapwa po nila. So sana naman po, nakikiusap po ko sa mga DDS na wag naman po sana nating atakihin si Mayor Vico. Wag naman po sana nating kalimutan yung mga magagandang nagawa ni Mayor Vico. Diba? Napakarami pong parangal ang naiuwi niya sa ating bansa. Na dahil nga po sa kanya, siyang kauna-unahang Pilipino na naitanghal po na anti-corruption champion, tapos tayo mismo ay aatakihin siya dahil lamang po sa hindi siya nagsasalita tungkol sa Speaker of the House na sabi nyo nga po, gusto nyong paimbestigahan din. Siyempre may mga nakatoka po dyan. Nakafocus po si Mayor Vico sa mga diskaya kasi yun po ang malaking problema ng aming lungsod. Mas uunahin po ni Mayor Vico, sabi nga po ni Mayor Vico, mas uunahin niya po ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. So yun lamang po mga kaparing, pasensya na po kayo. Wag po sana kayong magalit. No? Siya sabi ko lamang po yung aking pananaw. Bye.